Hi guys, Liz Kalim here and today's vlog, let's talk about travel tax. Meron po nagtatanong sa akin before kung sino-sino nga ba ang mga exempted sa travel tax dito sa Pilipinas. Okay, so before we start, sagutin po muna natin yung mga question nyo from the comment section. Okay, so first question from Emma Verdejo. At ang sabi niya, magkano daw ang travel tax? So usually guys, ang travel tax natin ay nagkakahalaga ng 1,620 pesos at babayaran niyo po yan sa counter doon sa airport. At pwede niyo rin po yan bayaran through online. At may ginawa po akong video tutorial para dyan. I-click niyo lang po ang I button sa taas. Okay, so next question, sagutin po natin ang tanong nyo from Ramon473. Okay, at ang sabi niya, Hi Miss Liz, I'm a permanent resident abroad and my permanent residency granted 3 months ago. I'm traveling with my daughter, 14 years old, foreign passport holder, in the Philippines next month for 4 weeks only. Are we exempted from travel tax? And can I line at the foreign passport booth together with my foreign passport holder, daughter? Hoping for your reply. Thank you. Okay, so sasagutin po natin later yung tanong mo kung exempted nga ba kayo sa travel tax dito sa Pilipinas. But for now, proceed po muna tayo sa topic natin kung sino-sino nga ba ang mga exempted sa travel tax dito sa Pilipinas. Okay, so first, yung mga babies below 2 years old. Second is our beloved OFWs. Third, mga balikbayans or permanent residents sa ibang bansa tulad ni ma'am na nagtanong sa comment section. Fourth, mga official government employee. Fifth, mga scholar student. Sixth, airline crew. At pangpito, mga foreigners that holds a non-immigrant passport and not less than 1 year in the Philippines. Okay, so narito naman ang mga documents na dapat ipakita or isubmit kung kayo ay mag-a-apply ng tax exemption. First, para sa mga babies, passport lang or birth certificate. Second, para sa mga overseas Filipino workers or OFW is OEC or Overseas Employment Certificate or Balik Manggagawa Certificate. Third, Tax Exemption Certificate or TEC. Fourth, Permanent Residence Card or Certificate from Philippine Embassy or Consulate. Fifth, for foreign diplomat, Certificate from DFA Office of Protocol or Embahada. Pang-anim, for foreigner or tourist in the Philippines, passport copy with stamp of at least arrival in the Philippines. At pang-pito, for students, TA Form 2306 with passport copy and copy of latest arrival. At para sa mga iba pang detalye about sa travel tax, bisitahin nyo lang po ang website ng TIEZA, www.tieza.gov.ph. At para naman sa mga mag-a-apply ng travel tax exemption dito sa Pilipinas, may ginawa po akong video tutorial para dyan. I-click nyo lang po ang I button sa taas. And that's it for today's vlog. I hope nakatulong po ito sa inyo. At kung meron po kayong question or gustong i-share regarding on this topic, mag-comment na po kayo sa comment section sa baba. And once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a rich thing.